For this week's episode, ang pag-uusapan natin ay ano nga ba talagang inflation rate at maganda bang mag-save sa bangko, right? Pero bago ang lahat, isa muna pong mabilisan na intro! Hello guys! So pag-usapan natin ngayon, ano nga ba talagang inflation rate? Kasi marami sa atin yung hindi pa rin talaga naiintindihan kung ano ba yung putangin ng inflation rate na yan. Like, kung narinig mo yung inflation rate, ang sinisisi ng karamihan kaagad, yung gobyerno, nagkakaroon ng automatic na parang autopilot na response na nagagalit ka agad kapag may inflation rate. So ano nga ba talaga yan na inflation rate? Ang inflation rate po ay yung pagbaba or pagbawas ng value ng pera over time. It's like a thief in the night na ninanakawan ka ng pera na hindi mo alam. According sa study, sa average na inflation rate natin per year, it's about 5% per annum. Ibig sabihin, no, today na 2023, ang extra rice sa karinderya na turo-turo ay 10 pesos. So, 10 pesos ngayon na 2023, kung mag-throwback ka, kung mag-throwback ka ng 20 years ago, that is 2003. Sa 2003, ang extra rice po noon ay 5 pesos. Sa lahat ng mga millennial po dito, tapos sa mga Generation X, no, 26, 27 years old, 40 years old pataas, I'm very sure na naabutan nyo to. 5 pesos ang extra rice. Ngayon, yung 5 pesos, kung i-multiply mo sa 5%, that is 25 centavos. Pero hindi naman po nangyari na 2003, 5 pesos, so 2004, na putang ina, 525. Tapos 2005, 550. Tapos 2006, 575. No, hindi pa nangyaring ganon. Na-compound siya. So kung titingnan mo, ang 5% ng 5 pesos, which is 25 centavos, after 20 years, that is another 5. So, 5 plus 5 equals 10. Today, 2023. So, ang sigarilyo po noong 2003, 50 centavos, piso, 2. So, dapat ngayon, 2.4 lang. But dahil sa inflation rate plus excise tax, pumapalo siya ng 8 pesos, 10 pesos. Pero dito ka magulat na putang ina. Wala daw na pera, ang hirap daw ng buhay, pero hindi tumitigil sa pagbibisyo. Hindi tumitigil sa pagsisigarilyo. Galit na galit sa gobyerno, na kesyo daw, mahal na lang biliin. Pero hindi tumitigil uminom, tapos magsigarilyo. Kaya doon ka maguguluhan eh. Di ba? Gusto mo talaga magbago ang buhay mo? Bakit puros ka na lang sige sa gobyerno? Bakit hindi mo gawin yung part mo na kung talaga mahal ang bilihin, edi putang ina, itigil mong kakasigarilyo mo, itigil mong kakainom mo ng alak, para may nabibili pa yung pera mo na mas maayos na kung ano ba yung bagay na gusto mo. So, as you can see guys, no, eto yung nangyayari sa atin. Magkano yung hollow blocks ngayon? Magkano yung hollow blocks 20 years ago? Magkano yung semento ngayon? Magkano yung semento 20 years ago? That was 2003. So, yun yung inflation rate. And most sa mga binanggit ko, lampas po sila sa 5% per annum. Talagang sumusobra. So, kailangan na maintindihan nyo po to. Kasi two things eh. Number one, kumikita ba yung pera mo sa bangko? And number two, sapat ba yung kinikita mo lang sa pagtatrabaho mo? Kasi napaka-importante nun eh. Yung pera mo sa bangko, let's say for example, meron kang 100,000 sa bank, okay? Tapos, sabihin na natin para hindi mahirap i-compute, kumikita yung pera mo ng 1% per annum. So, ang 100,000, ang 10% nun ay 10,000. So, ang 1% nun ay 1,000. So, in short, yung 100,000 mo, after 1 fucking year, kumita ka ng 1,000 pesos. Congratulations, di ba? Kaso, may 20% withholding tax. So, yung 1,000 mo, ililes pa sa kanya yung 200 pesos sa withholding tax. So, in 1 year time, yung 100,000 mo ay kikita ng 800 pesos. Divided by 12, so may pang burger steak ka per month, di ba? Congratulations! Ngayon, ang tingin mo, ang nakita mo, yes, kumita ako ng 800. But no, because we have a inflation rate. So, yung 100,000 mo, ang 5% nun, di ba? Ang 10% niya ay 10,000. Ang 5% ng 100,000 mo ay 5,000. Buong akala mo, kumikita ka ng 800 pesos per year. Pero hindi mo nakita na nawawalan ka pala ng 5,000 pesos per year. Because 100,000 mo noong 2003, ay 100,000, this 2023, ang 100,000 mo, hindi na katulad ang buying power niya noong year 2003. Mapansin mo, di ba? 10 years ago, 20 years ago, punta ka ng mall, 1,000 mo, paglabas mo, dami mong bitbit. Ngayon na 2023, punta ka ng mall, kape ka lang na putang ina, bayad ka ng 500, halos wala ka ng sukli. Bili ka ng grocery sa 1,000 mo, halos isang supot na lang, halos wala ng sukli. And this is a fact.
Ibig sabihin, kailangan mo maintindihan, saving money on the bank is good kung wala ka pang paglalagyan. Kung wala kang investment na gagawin, wala kang business na papasukin, then okay siya sa bangko. Pero if you're expecting your money na yayaman ka, na yung pera mong putangin na tinatago mo sa bangko, hindi po mangyayari yun. Because today is 2023. By 2043, by 2053, yung 100,000 mo dyan, ay 100,000 pa rin yan, pero yung buying power niya ay hindi na po 100,000. Kaya ikaw po na nanonood po nito ngayon, mapa-OFW ka man, kung sino ka man, ano man yung ginagawa mo ngayon, it's very important na pag ikaw ay mamimili in between saving and starting up a business, mas maganda po na dun ka na lang sa starting up a business. Kasi, sabi nga sometimes you win, sometimes you learn. No? Wala naman na loss No? Nagdegosyo ka, namuhunan ka, 30,000, 50,000, 100,000. Pag hindi mo na nakuha yun, okay lang. At least, natuto ka. May na-learn kang bagong skill, may na-learn kang bagong mindset. And lahat naman ng bagay merong puhunan Hindi lang naman yung pagpupunta sa putangin ng eskwelahan, yung mamumuhunan ka sa edukasyon mo or edukasyon ng anak mo. When you do business, may puhunan din. Kapag hindi ka kumita at nagkaroon ka ng loss, hindi naman talaga siya loss. Yun yung puhunan mo para matuto ka, para mas maging better person ka, mas maging better businessman ka. Kumbaga, I'd rather take the risk of doing a business than just putting my money on the bank. Because at the end of the day, if you put it on the bank, hindi ka nag-grow. Wala ka naman na nag-grow doon nag-grow doon yung bangko. Kasi yung bangko, yung pera na nilalagay mo, possible na pinapahiram pa nila sa ibang tao. Nagpapa-interest sila ng 2%, 3%, 4%, example. Tapos ikaw, ang kinikita mo lang 1%. O diba? Kung empleyado ka, pinagkakakitaan ka na ng amo mo. Yung amo mo, nag-loan na naman sa bangko para mag-expand ang business niya. So, doble mo na siyang pinayaman. Pinayaman mo na siya, si empleyado ka, pinapayaman mo yung amo mo. Yung sinabong konting pera sa bangko, ni-loan niya pa, tapos expand na naman siya ng business niya. So, be very wise. Di ba nakakalungkot yun na doble-doble mo na siyang pinayaman? And yung pangalawa, kung alam mong merong inflation rate, tapos kakainin ka na talaga at yung nagiging anak mo, 10 years from now, 20 years from now, this is the best time to do business. 2023, bago matapos ang taon na to, gamitin mo ng maayos yung 13-month pay na makukuha mo, gamitin mo ng maayos yung bonus na makukuha mo. This is the best time to start and put up your own business, to do some side hustle, to do some racket, para dumoble ang income mo. Kasi let's face it, kung 10 pesos yan ang extra rice na 2023, by 2044, hindi malabo na maging 20 pesos siya. Magkano ng kilo ng karne ngayon, magkano na siya by 2033, magkano na sibuyas, magkano na yung bigas, so on and so forth. Magkano ng tuition ngayon? 10 years ago, 20 years ago, merong mga school ang tuition fee lang 500, 1,000, 2,000. Ngayon, ang mga private, ang tuition fee na nila 20,000, 30,000. Pag ikaw wala ka pang anak na putang ina, by 2034, by 2044, magkano na kaya ang tuition fee sa school na private kung wala ka pang anak ngayon, tapos magkakaanak ka pa lang 10 years from now, 20 years from now, dun pa lang sila mag-high school, dun pa lang sila magka-college. Tandaan natin guys, nung panahon ng lolo-lola natin, panahon ng nanay-tatay natin, andyan yung mga kwentong putang ina na yung piso, ang dami nang nabibili. Di ba? Ang dami nilang kwentong ganon. Yung piso, ang dami nabibili. Yung mga centavos, ang dami nabibili. Today, 2023, bigyan mo ng piso ang parking boy, baka itapon sa iyo ang pisong yan. Bigyan mo ng piso yung humihingi na bata, baka pagtawanan ka sa pisong ibibigay mo. Ang baon noon ay ibang-iba sa baon ngayon. Most ng college ngayon, ang baon, 50, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. Magkano na kaya magiging baon nila pagdating ng oras? Kaya ikaw na nakikinig nito, sunggaban mo kung anong opportunity nakikita mo, kasi kung hindi, kakainin ka ng inflation rate na ito. Wala kang magagawa sa inflation rate, pero may magagawa ka sa magiging action at decision mo araw-araw. Kaya, ladies and gentlemen, kung inabot niyo po ang portion ng video ito, paki-comment naman po sa baba kung ano yung mga natutunan nyo, and paki-send po to sa mga friends nyo, sa mga relatives nyo, no? Para mas marami tayo maabot na matulungan na mabago yung isip, at pag nagbago yung mindset, pwede magbago ang buhay. Alright? So, thank you very much guys for your time, and see you sa next episode. Bye-bye!